Sa tingin ko po, poverty. Kasi po, katulad po ngayon, tayo po, yung dalapas po yung pinakamaraing nabubuntis na kabataan. Alam po naman nila na mahirap na yung buhay nila, ba't pa po sila magbubundas? Pati po, hindi pa po sila nasa legal age. Yan po. So for me po, yung pinakating or bagay na binabaliwala po ng tao na dapat natin bigyan ng pansin is yung pollution po. Kasi po, based din po sa mga pag-aaral po namin pag nagre-report or nagpe-present po kami sa teacher namin, yung pollution po is palala na po siya ng palala, and maaari na pong kung ano po yung naranasan natin ngayon is hindi na po maranasan ng future generation natin. So for me po, kailangan po na mas pagtuunan po natin yung pollution, especially po sa yung different types of pollution po, kasi po para po mas ma-preserve din po natin yung ganda po ng paligid natin, and para po maranasan pa po siya ng future generation natin. Kahirapan po. Sa sobrang hirap ng panahon ngayon, maraming tao ang parang yung mga bata kahit underage pa sila, andito na sila sa labas. Kahit hindi naman dapat ganon, kasi may mga magulang na pinapabayaan ang anak nila dahil sa kahirapan niya po. Tapos pa po, kagaya ng sa trabaho, ang hirap kasi ngayon, kahit alam nila na sobrang hirap na, tapos ang mga kabataan din po ngayon, pinagtatrabaho kahit underage pa. Dapat hindi ganun, di ba? Pinapaaral muna nila. Pero wala Sa sobrang hirap talaga, kahit underage pa, pinapatrabaho na ng mga magulang. Tapos yung mga nanay, kahit alam nilang ang hirap na nagbubuntis pa rin sila. Ganun. Yun po yung about sa mga Diyos. About po sa Diyos, kasi karamihan po kasi ng tao, hindi nagtutuon ng pansin doon po sa bagay na gano'n. Kaya dapat po talaga pagtuunan po natin ng pansin yun. Kasi mahalagang bagay din man po yun para sa atin. Dapat po maingganyo po natin yung mga tao na pagtuunan po ng pansin yung about kay God at sa mga Bibles at sa mga about po kay God. Okay po. Ganun lang po. Dapat po huwag baliwalain ang mga kabataan na naliligaw ng landas, katulad ng mga nalululong sa mga droga. Kailangan ng atensyon ng mga magulang. Dapat po talaga silang mabantayan ng mga magulang at dapat na arugain. Yung ibang kasing mga kabataan ngayon din, kahit ba inaalagaan din ng mga magulang, pero nakafocus pa rin sila sa ibang gusto nilang gawin. Yung bang mas masaya sila sa mga ganun. Hindi nila natututukan yung pag-aaral nila. Yun. Dapat huwag babaliwalain ng mga bagay na yung edukasyon talagang maganda talaga sa mga bata na maabot nila yung mga gusto nilang maabot makatapos ng pag-aaral. Yun ang dapat na huwag baliwalain. Sa tingin ko po yung mga binabaliwala ng mga dito sa mga tao is yung tamang daanan lang naman po. Kasi may times po kasi sa part dito ng Binyanes, may mga tao, alam na po nilang madami na pong tao, pinapadaan po sa din po nila yung mga malalaki sasakyan, and wala pong tamang parking din ng mga kasi kahit saan na lang din po nadaan yung mga tricycle dito around Binyan. Priority. Ito ay ang mga bagay na pinaka-importanting gawin dahil ito ay critical na matapos agad. Sa pagtukoy ng priority na maaaring makatulong kung ano ang dapat unahin. Ito ay ang critical, high priority, neutral, at low priority. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba dapat ang priority ng tao? Bigyan natin ng puwang ang Diyos. Ang marami po sa atin, ang nasa ating mga kalooban, negosyo. Nagpapakamatay sa negosyo araw at gabi. Lalo na pag marain ng kita, ni ayaw nang matulog. Hindi po tama yun Hindi naman masamang magnegosyo. Pero wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa Kanyang katwiran, sa Kanyang aral. Maaaring mahalin mo ang isang tao,
Pero darating ang panahon, yung taong minahal mo, meron kang magiging problema, hindi kayang gawin ng taong minahal mo ang solusyon o ibigay sa'yo ang solusyon. Ang ibig ko pong sabihin, mayroong may-ari ng ating buhay. Sana siya ang una sa lahat eh. Ang unang utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung nakikita nyo, dapat sana ang Diyos may priority sa atin. Bago ang tao, Diyos muna. Ang nangyayari po sa maraming tao ngayon, kaya ang mundo maraming mali, maraming sumpa, maraming kalamidad, maraming mga kapahamakan, mapanganib ng masyado. Kasi nauna po ang pag-ibig natin sa sarili, sa anak, sa asawa, kesa sa Diyos. Wala na tayong pagmamahal sa Diyos. Merong mas mahalagang bagay na inihanda ang Diyos para sa ating buhay. Yung matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang Kanyang utos.